Pag ang mga sanga nito ay ninyong malapit na ang tag-araw. No? Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto na. 34. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na magaganap, mananatili. Na po, purihin po ang Panginoon. Nako. Now, kwento mo na ako. May kwento na si Noe. Kilala niya si Noe? Noah. At ang arko. Ha? Nandito na pala sa Pilipinas. Nakipagkita ang Diyos kay Noah. Ang sabi niya, Noah, make another, anong tawag nito? Daong? Ark. Sabi niya ganyan. Pagkatapos, dadalawin kita after 6 months. Babalikan kita. Sabi ni God. Paglipas ng ilang araw, bumalik ang Diyos. Nakita niya, wala pang gawa si Noah. Wala pang nasisimulan. Ang sabi ng Diyos, bakit hanggang ngayon di mo pa nasisimulan yung arko? Then, ang sabi ni Noah, Lord, iba na po yung ating kapanahunan noon sa ngayon. Yan. Ngayon, hinahanapan po ako bago ako magtayo. Hinahanapan po ako na kumuha ako, anong tawag nito? Building permit. May kailangan, mayroong building permit. No? Then, bukod pa dyan, hindi ka makakapagputol ng kahoy. Kinakailangan mo rin kumuha ng permit sa DNR para gawin yung mga materyales. Pangatlo, sabi niya ganyan, nung malaman na malaking halaga yung arko na magagastos, no? Pinala-life check ako ng BIR. Alam ba na yun? May pa-life check ang BIR? Ha? Pinala-life check ako ng BIR. Then, pang-apat, ang sabi niya ganyan, hindi na pwede, sabi niya ganyan, na gumawa ngayon na katulad noon, ay ang kilowatt pala ng mga kuryente ngayon, napakamahal. Tapos, yung kilo lang ng pako, ubod ng mahal. See? Pagkatapos magkakarga ako ng mga hayop, hindi na pwedeng ikarga. Mga endangered, hindi na pwede. See? Iba yung panahon kisa noon. Sabi niya ganyan. Then, pagkatapos, ang sabi niya ganyan, ayaw maniwala ng pag-asa na paulanin mo ng 40 days and 40 nights kasi hindi nakaprograma sa kanilang mga forecast. Wala. Sabi niya ganyan, hindi sila naniniwala. See? Iba yung panahon. Then, ang sabi ng Diyos, pabayaan. Dahil ang tao na rin ang sisira ng sanglibutan. Okay? Illegal quarry. Illegal, ano to? Logging. Di ba? Mining. Tapos, war. Andiyan na lahat.
yung mga bahagi ng pagsira ng tao sa mundo na kanyang kinalalagyan. Na po? Digmaan. Now, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Last days, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagmasamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. See? We are on the last days. Ngayong panahon na ito, nasa panahon na po tayo ng lahat ng mga kasamaan, kaguluhan, no, na nakikita natin sa ating mga paligid. Wala na po. Wala nang kasalanan na hindi pa nagagawa ng tao. Lahat ng uri ng kasalanan nagawa na ng tao. Pwede na manganak kahit ang isang matanda. Naniwala kayo? Yung senior, pwede na. Pwede na lumika ng bata sa tube. See? Doon lang, hindi na sa matres. See? Yan po, sa ating kapanahunan na. Lahat nagaganap na po ngayon. Now, ano ba mga bagay na pwede natin ikumpara noon sa mga kasalukuyan na nagaganap ngayon? May kanya-kanyang kapanahunan, mapakultura. See? Ay nung araw, panahon nila kapatid na Roger. Pag nanligaw, maninilbihan. No? Kay Sister Vilma. Di ba, kapatid? Salok ng tubig. No? Lahat-lahat. Ganyan. Ay ngayon, hindi. Ang mangyayari ngayon, di ba? Anong sabi nun? Lunes. Ano ba yun? May kantang ganun? Lunes nang sila'y, ano ba yun? Martes. Lunes nang sila'y magkakilala. Martes nang sila'y magkita. Miyerkules, nagtapat na ng pag-ibig. Huwebes, nagkaayos na sila. Di ba? Biyernes, hindi yata ganun. Tapos Sabado, hiwalay na. Yan po yung noon. Ito naman ang ngayon. Di po ba? Malakas ang hangin, ha? Okay. Maging sa pananamit. Di ba? Nakakita na kayo ng mga unang panahon, ng mga pananamit noon? Patong-patong. May mga kimuna na sa loob. Mayroong pang damit na mga malalaking ganyan. Pagkatapos mayroon pa silang bandana na ang dami. See? Pagkatapos may mga pitikot pa na tinatawag para lang bumuka yung kanilang mga kasuotan. Di po ba? No? Pero may pagkakaiba. Kasi yung mga nung araw, walang underwear yan. Wala pa. Ang dami balot ng katawan, pero walang mga underwear. Ay ngayon, sa time natin ngayon, wala na po yung balot, wala na. Lahat wala na. See? Yung naiwan na lang, yung panloob,
Kaya makikita mo dyan, kahit nasa kalsada, naka-two-piece lang, pwede na lumakad kahit na wala ng damit. Ito po yung panahon natin ngayon. Magkaiba. See? Hindi po ba? Yung naalala ko yung panahon namin, mga Elvis. Yung mga babae nun, yung kanila mga buhok, parang Christmas tree. Inisprayan yan. Inisprayan ng pampatigas. Kaya may dumaan man ng bagyo, hindi matumbayan. Ganun ang kanila mga buhok. No? Pero ngayon, ano ngayon? Libo ang halaga. Mapabagsak mo lang yung buhok mo, riban. Di ba? Yan ang ano niyan. Na parang paginyanan niya, nagsusway yung kanyang buhok. Di ba? Ay sa mga lalaki noon pag-uso yung Elvis din. Lahat. Ako, grabe yung luyang inabot ko dyan. Hindi ko alam. Sabi yung luya, magpapadilaw ng buhok. Sabi ng mother ko, ano ba yan? Parang lagi may suman sa loob. Dinidikdik ko yan, pinupunas ko sa ulo ko, sa buhok ko para ano. Tapos sabi, agwa. Ayun, agwa. Sandali lang, ilang oras lang. Ang problema, pag sumuklay ako, nalalagas na yung buhok ko. Ganon pala yun. Tapos nauso yung Beatles. Ayun na. Lahat naman Beatles na naman. Ngayon, ang uso ngayon, kalbo. Di ba? Sikat ka pag kalbo ka. Di ba? Yan. Yung mga jokla noon, mga tomboy, pag mayroon silang mga damdamin na ganon, tinatago nila yan. Kinahihiya. Ingat na ingat sila kasi lalayuan sila eh. Di ba? Eh ngayon, proud na proud. Di ba? Ang daming idol, mga fans. Di ba? Kahit mukhang kabayo. Terrible ang fans. Di ba? Panahon ngayon, noon panahon ng persecution sa mga Christians, pinapatay. Ang iba nagtatago. Sino ninyo, nabuhay ang Panginoon? Nakasara yung kanilang lugar, pero nag-appear ang Panginoon sa kalagitnaan. Persecution sa mga Christians. Pero ngayon, proud MCGI. Yan. Proud INC. Proud Catholic. Proud JW. Jehovah's Witnesses. Lahat religion. Proud sila. Denominations. Walang may nagsabing, I'm proud. Ano ba yung, may kanta tayo dito nun? May kanta tayo nun kalimutan ko na. I'm proud that I'm saved by the grace. Tama ba yun? By the blood. By the blood of the crucified one. Walang nagbabanggit na I'm saved. I've been born again through the Spirit of God. Puro religion. I'm proud na ganito ang aking denomination. Okay? Ngayon, kita nyo ngayon, panahon ngayon, umikot kayo sa lahat ng pananambahan. Makikita nyo, sa beer house, clubhouse, sa mga stage shows, sa mga concert, lahat-lahat, makikita mo. Compare mo, yun din ang nasa loob ng lahat ng mga churches pagdating ng worship service. Dancing. Lahat. Yung iba, bumabagsak, nangingisay. Okay? Halos pare-pareho. Ito po yung panahon ngayon. Pare-pareho. Na iba lang. Pag pumunta ka ron, naririnig mo yung pangalang Jesus. You see? Ay doon sa labas, hindi mo marinig.
Iisa lang ang bahagi ng takbo ng panahon ngayon. Ano po? Now, ito po yung panahon ng panlalamig ng mga mananampalataya. Sabi ng Bible, tatalikod. Panahon ng panlalamig ng mga mananampalataya. Nakarang araw, nakita ko po sa Facebook. Abay, pag tinanaw ko to, sabi ko, puri ng Panginoon, ang buhay nito, example, yung buhay nito as a Christian. Pero nakita ko sa Facebook, ito yung muse, ito yung team leader, hawak nila yung banner, nagmamarch sila, no? Sa Christ, andito siya sa likod ng banner. See? Kasunod, tapos andyan yung mga mamanlalaro niya. Proud! Proud siya sa ganong sitwasyon. Kristiyano ka? Lalagay mo sa alanganin ng iyong pananampalataya na makita ka na nandun sa ganong sitwasyon. Celebration sa bahagi ng Diyos-Diyosan. See? Kakalungkot. Nakakalungkot. Nakangiti pa siya. Ang sabi ng Bible, Second Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Mari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang kaliwanag at ang kadiliman? Mari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Last verse, ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Nakikita po ninyo yung bahagi ng kalagayan pong ito? Na po? Iba ang bahagi ng ating kalagayan kisa sa sanglibutan. Na po? Hindi tayo pwede na maging pari-pareho. Ito po yung panahon na ang mananampalataya mas close sa mga bagay na nasa sanglibutan at sa mga unbeliever. Ito po yung panahon. Diba? Psalms 101 verse 3. Sa buhay kong ito, ang gawang masama ay di ko tutulutan. Ang sinamang taong gaway masama, di ko sasamahan, di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Okay? Tandaan ninyo, pag wala sa Panginoon yan, na po, kalaban. Kaya ang sinasabi natin, mahirap. Tell me, mayroon tayong salibikain. Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. See? Kung ano ang bahagi ng lagi mong kasama, yun din. Ganun ka rin magiging itsura. See? Ito po yung panahon na mga mananampalataya hindi na aktibo maging sa kanilang mga prayer life. Na po?
kanilang mga devotion, pagbasa ng salita ng Diyos, wala na talaga. Lalo na mauso ang bahagi ng cellphone, nawala na. See? Ang laking kabawasan niya sa atin. Although sinasabi natin, mananampalataya tayo, pero wala tayong pakikipag-ugnay personal sa ating Panginoon. Ang time natin naubos lang sa mga walang katuturan. Natatapon lang sa walang katuturan. Na po? Tapos darating siya. Nasa natin kasama tayo. Na po? Matutulog ka na lang. Pagtulog mo, okay na. Without any prayer. Pagkagising mo, bango na. Walang anumang pananalangin. Pagharap mo sa pagkain, subo lang. Ganito ba tayo? See? Wala kang prayer. Wala ka man lang salita ng Diyos na binabasa kahit na sa isang araw, isang verse lang. Tingnan po ninyo, tayo po ang gumagalaw dito. Tayong gumagalaw sa kapanahunan. Ako ba, kabilang ngayon sa panahong ito? Kaya sinasabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Diyos sa buhay mo at magiging una ka rin sa Diyos. Pero kung kulilat ang Diyos sa iyo, anong asahan mo sa Diyos? Baka isa ka doon sa mga nagsasabi doon sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Panginoon, di ba kami nagpagaling? Kami nag-ibanghilyo? Kami na ganito, na ganito? Ano sabi ng Panginoon? Silayas kayo. Hindi ko kayo mga nakikilala. Kayo na namumuhay na wala ako sa buhay ninyo. Kayo na namumuhay sa bahagi ng kasamaan. Kaya kalimitan, sapat lang yung paniniwala na tayo ay ligtas. Na po? Kasi hindi naman ako nanigarilyo, hindi naman ako umiinom ng alak, hindi naman ako nagdo-drugs, hindi naman ako sumasamba sa Diyos-Diyusan. Okay? So, tandaan natin, mga gawang mabuti, walang tinatanggap sa langit. Tinatanggap lang doon yung pinatawad na, yung mayroong relasyon sa ating Panginoon Kristo. Yan lang. Marami po ngayon, wala na pong pakialam at pagnanais o interes sa mga gawain na uukol sa Diyos. Okay? Pero kapag ka naukol sa sanglibutan, ang diksi. Hindi ba? Kahit magpuyat, kahit magpagod. Wala na pong nadaramang kagalakan at pananabik o desire sa anumang gawain ng ministeryo ng Panginoon Kristo. Kaya kalimitan, mas matimbang na yung mga kagalakan na nararamdaman sa labas kaysa sa loob ng church. Kakalungkot pagka ganyan. Wala ka ng pagnanais na makaakay ng kaluluwa. Alam niyo mga minamahal, share ninyo yung GC na nasa inyo sa cellphone nyo. Diyan man lang. I-share ninyo sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal sa buhay nyo na nasa malalayo. Alam ba ninyo ng bahagi ng ating salita ng Diyos na nandito? Nakakaabot yan kung saan-saan. See? Nakakaabot ito sa Australia. Nanonood sila ngayon. Ha? Tapos na-share nila dito mismo sa mga lugar natin, maging sa Concepcion.
maging sa salbasyon. Yung ginagawa natin ngayon, yung salita ng Diyos na ipinahayag natin ngayon, na isi-share po yan nila kapag ka mayroon silang contact sa bahagi ng ating cellphone. See? Diyan man lang. Magkaroon tayo ng bahagi. Ano sabi kanina, madaling araw pa lang, naunang oras nila doon. Tay, ang liwaliwanag na mga preaching mo, ang liwaliwanag na mga See, naisishare ko po yan. Sabi niya, kila nanay sa Konsepsyon, sa mga kapatid ko doon. Ito po, ang pamamaraan kung hindi mo kaya na magpahayag ng salita ng Diyos, dito man lang bumawi ka bilang anak ng Diyos. See? Sayang mga cellphone nyo, kung ano-ano lang. Kung anong mga games, kung ano-anong mga ginagawa sa cellphone nyo na walang katuturan. See? Nakakaabot ng Bulacan po ito. Nakakaabot ng Nueva Ecija. Inaabangan po nila tayo linggo-linggo. Kagalakon ko po kahit ako konti lang bilang natin. Malayo yung naaabot po natin. Yeah. Maging handa ka sa panahon ngayon. Hindi puro sa sarili mo lang. Yeah. Romans chapter 12, verse 2. Verse 2. Romans chapter 12, verse 2. 12, tama. Tama yun. Ayan. Be not conformed in this world. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya lubos na kalooban ng Diyos. See? Paano mo mapapatunayan kung mananahimik ka lang? Tapos kasama mo, puro tagalabas. See? 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Huwag kayong paluloko, ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. See? Lahat pong yan, ano po natin eh. No? Huwag kayong makiayon sa takbo o pattern of this world. No? Ng sanglibutan, sa sistema ng sanglibutan, sa agos ng sanglibutan, huwag po kayong padadala sapagkat ang nagmamay-ari nito ng sanglibutan ay ang diablo. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, makikita nyo kung sino ang nanyan. Tapos diyan ka, nakikisaya ka sa sanglibutan. Sino'y tinataas mo? Diyos-Diyosan. Sino'y tinataas mo? Si Taning. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Yung tingnan nyo yung Diyos, oh. Small letter. Pero ang daming gumagamit diyan sa Diyos. Ginagamit nila, small letter ang Diyos. Pangalan nila, capital letter. Ayan, kaparihan ng Diyos na maliit. Huwag niyo ipaparis ang Diyos natin sa maliit na Diyos. Mag-Lord ka, small letter. Mag-Diyos ka, small letter. Okay? Ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. You see? Satan is the owner of this world. Huwag kayong makiayon. Ngayon pa lang, panahon na to, ilalagay na si Satan sa kanyang, yung bait, anong tawag dyan? Bait, pain, tapos, hagis na ganyan. Sarap ng pain yan. No?
Yung mga lambat, nagagis na sila ngayon. Si Usting at saka si Taning, nagagis na sila ng lambat. Kilala niyo yun? Si Usting at saka si Taning? Pagdating ng 28, babatak sila niyan. Ang daming Kristiyano diyan na napaloob. Ha? Niwala ba kayo? Totoo. See? Yung iba dyan, binaghapunan. Kasi alam nila, darating si Etbulaga, darating ko sino-sino dyan. Hindi na sila maghapunan. Para lang sila may maupuan. See? Yan sistema ng takbo. Pero sa church, ang daming bakanting upuan. Di ba? Hanap ng gaya, ang daming bakanting upuan. Eh? Pero kapag ka doon, terrible talaga. Halos maghapon. Andon. Alam ba nyo, Diyos-Diyosan yan? Birthday ni San Agustin. Selebrasyon ng isang idol na wala sa Bible, na hindi kilala. Tapos ikaw tuwang-tuwa ka. Yung puso mo nandun lang. See? Ang sabi ng Romans 2:3, huwag kayong umayon sa takbo o agos ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. See? Bakit? Bagong tao ka eh. Bagong tao ka. 2 Corinthians 5, verse 17. If anyone be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. See? Tapos andun ka pa rin. Now, balik tayo sa Matthew chapter 24, verse 32 to 35. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umusbong at nagkakadahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Okay? Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos naririto na. Bantayan po nyo yan, halos naririto na. Kaya may isang Koreano na nakaimbento ng kanyang laptop, ng kanyang computer. Natuklasan sa kanyang computer, October 28, 1992, darating ang Panginoon. See? Tinignan ko, araw na yun, Miyerkules. Kaya alam ko, hindi babalik ang Panginoon ng araw Miyerkules. Babalik siya sa araw ng Linggo. Babalik siya, tulog pa yung lahat. Okay? Kung paano siya nabuhay na madilim pa, darating siya. Ganon ding sitwasyon na hindi inaasahan ng marami. Sino naniniwala? Malapit na darating ang Panginoon. Yes. Prayer ko nga, Panginoon, dumating ka na. Wala na rin kaming kulang. Para hindi na namin maranasan yung pagkabulok ng laman. Para makasama ko na yung mga mahal ko sa buhay. Revelation chapter 22, verse 20.
sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, ang Panginoon yan. Tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. See? Sinara ang Biblia sa pamamagitan ng pangako ng ating Panginoon Kristo. See? Tiyak na nga, darating na ako. Na po? Yan po yung kahuli-huli ang talata sa Biblia. Now, sabi niya, ngayon na nga, magaganap na. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 16, verse 22, sumpain ang sinamang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, dumating ka nawa, Panginoon namin. Malalim yan. Sumpain ng walang pag-ibig. Hukayin nyo kung gaano kalalim ang pag-ibig. Hindi biro yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang problema, pag-ibig mo sa Diyos. Pag-ibig mo sa Panginoon. Okay? Ito na po yung panahon na ginagampanan ng mga tao. Yung mga nakasulat sa Biblia. Ano ba mga nakasulat sa Biblia? Matthew chapter 24, verse 4. Tingnan natin, ha? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Tama ba? Yun lang, walang karugtong. Okay? Dugtong mo, verse 5, meron pa? Verse 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Okay? Palagay niyo hindi pa nagaganap yan? Alam niyo, nakarang araw lang, kilala ko sa Facebook. Kaya dyan ako nagbubukas ako ng Facebook pero marami akong hinahanap, mga importante. No? Nakita ko yung isang babae. Maganda siya. May pangalan sa pelikula, sa movie world. Kanyang pangalan ay Elizabeth Oropesa. No? Kilala niyo yan? Ang kanyang pangalan ngayon, Doktora Elizabeth Freshman. Yan kanyang pangalan. Hinanap ko yung lahat ng na yan. So, mayroon siyang clinic sa Quezon City. Ang edad niya ngayon, 71. Now, doktor siya sa pamamagitan ng mga paniniwala ba? Na hiwalay sa Biblia. Nanggagamot siya. No? Then, part 3 ang nabasa ko sa kanya. Ang kanyang salaysay, ganito. Napunta siya sa isang lugar, mythical kingdom, mythical world. Nakita niya doon yung mga nilalang, hindi tao. Sino nakabasa nito? Pakitaas ang kamay. Wala pa. Nakita niya doon sa lugar na yon, sa kingdom na yon, na may mga nilikha na hindi kasing lalaki ng tao. Maliliit lang bahagya. Pero napakagaganda, ang sabi niyang ganyan. Yung kanilang skin, sabi niya parang porcelana. No? Yung kanilang damit, manipis na manipis, pero hindi mo makita yung kanilang panloob na katawan. Okay? Ang kanilang mga buhok, iba-ibang mga kulay. Black, yellow, white,
at saka brown. Blonde. No? Then, nakausap ko sila. Umikot ako doon, sabi niya ganyan, pero wala akong nakitang duwende. Pagkatapos, ang sabi niya, sinabi nila, tinanong ko kung ilang taon na yung mga dyan doon. Ang sabi nila, ako, sabi niya yung kanyang kausap, mahigit na ako 300 years. Mayroong maabot, sabi niya na 400 years. Dito, sabi niya dito. Sabi niya, puro kami dito kapayapaan. Ang tao, sabi niya, puro yan masasama, puro makasalanan. Tama. Tama ang sabi niya. Then, ang sabi niya, dumalaw sa amin. Si Jesus Christ, totoo, dumalaw sa amin. Sabi niya ganyan. Ha? Pakinggan niyo, ha? Totoo. Sabi niya, dumalaw sa amin. Then, ang sabi niya, huwag kayong maniwala na mayroong satanas o diablo. Huwag kayong maniwala na mayroong impyerno, langit lang. See? Tingnan nyo, ha? Ang sabi niya, ang tao puro masasama. Sa makatwid, umaakay ito na gumawa ka na ng gumawa ngayon, magpakasama ka na, total, wala naman palang impyerno, walang kaparusahan. Nakikita niyo? Sana makita niyo ito. Yung bahagi ng part 3, nakalagay na part 3, may part 4 pa siya. Pag pinag-aralan natin sa Bible, no? Kaya marami po ang nagkokomento, halos napakaraming nagkokomento na naniniwala sa Kanya. See? Kaya gumagamit ng iba ng talata. Ang sabi ng iba, sabi niya, dumalo talagang Panginoon diyan sa lugar nila. See? Sa 1 Peter chapter 3, verse 19 to 20. Sa kalagayan ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritu na kabilanggo. See? 20. Sila ang mga espiritong ay sumunod nung pantiyagang naghintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daw, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Pansinin nyo, yung pinuntahan ng ating Panginoon Kristo, hindi doon yung lugar na yon, kundi katapat ng lugar, nangaral siya doon sa mga tao sa panahon ni Noah. Tao yan. Hindi mga elemento. See? Ang tawag sa kanila, element. Ha? See? Mali na kaagad. Walang impyerno. Sabi nila. Mga fallen angels, ang sabi nila. Yan yung mga tao, hindi tao. Yung mga nilikang yan, mga fallen angels. Hiwalay na naman sa Biblia. Ang mga fallen angels, makikita natin yan sa Revelation chapter 12, verse 3 to 4. Andiyan yung mga fallen angels. Na po? Ayan. Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may kuruna ang bawat ulo. Okay? Si Satan yan. Ha? Kinaladkad ng kanyang buntot ang 2 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa mga yun sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. Si Satan po yan. Yung paghalihaw ng kanyang buntot. Na po, yung mga tinatawag na yan na mga bituin sa langit. Yun po yung mga anghel na sumama sa kanya. See? Nung nakipantay si Lucifer sa Diyos, gusto niyang pantayan ng Diyos. Ako'y maglalagay ng aking luklukan kapantay. Ang sabi niyang ganyan. Kaya siya ibinaba ng Diyos. Na po? Makikita niyan sa Isaiah chapter 11. Okay? Kinalihaw ng kanyang buntot yung mga bituin. Ito po yung mga fallen angels. Hindi po yun. Yung sinasabi, kinikwento ni Oropesa. Na po? Mga evil spirit po ito. Na po?
Yan ang makikita niyan sa Ephesians chapter 6, verse 12. Mga fallen angels na yan. Andito yan ngayon. Kasama natin. See? Nakakapasok yan. Kahit saan. Kahit sa loob ng pamamahay mo. Walang limitasyon yan. Kakapasok yan. May kapangyarihan. Mga pinuno. Yan. Sila ngayon, yung mga nandyan. Ano po? Nabi dyan. Familiar ba sa inyo? May lugar na Biringan. Sino nakakalam yan? Biringan. Yung lugar na yan. Parang narinig ko na yan. Biringan. Yung lugar po yan. Nandyan po yan. Okay? Now, ang sabi niya, walang impyerno. Okay? Ang laking kaano yan. Mayroon pong impyerno. There is hell na po na sinasabi ng Bible. Okay, tingnan natin. Sa Luke chapter 16, verse 22 to 24. Para makita po natin na mayroong impyerno. Verse 22. Verse 22. At nangyari na, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Verse 23, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo sa Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. See? Mayroon pong kaparusahan. Mayroon pong impyerno. Hindi gaya ng sinasabi ng elemento na yon na huwag kayo maniniwala, mayroong satanas, mayroong walang impyerno. Samantalang nandun, pag binasa natin yung Matthew chapter 4, verse 3, verse 5, verse 9, verse 11, dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. See, andyan diablo. Pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem at banal na lungsod at pinatayo sa tuloktok ng templo. Verse 9, sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. 11, pagkatapos iniwan siya ng diablo, dumating naman ang mga anghel at siya pinaglingkuran nila. Mayroon po na diablo, mayroon pong mga fallen angels. Ito po yung nasa atin ngayon. See? Nandyan po yan. At mayroon pong impyerno. Okay? Mark chapter 9, verse 4, chapter 9, verse 43 to 48. Basahin natin yan. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan, naputol ang isang kamay, sa langit yan, ha? Kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. See? Sinungaling yung mga yun. Okay? At do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy
See? There is hell. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan, naputol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mapupunta sa impyerno. Okay. Verse 46, Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Makita natin, ito yung laman ng impyerno. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa karya ng Diyos dahil isa lang ang mata, kaysa may dalawang mata, ngunit tatapong ka naman sa impyerno. Last verse. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang mga apoy ay hindi napapatay. See? Mayroon nakalalagyan na mga taong walang relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Ano po? Okay? Sabi diyan, yung makikita po natin, mas haling po yung tao sa pamahiin, di ba? Sa mga kwento-kwento, di ba? Mas haling ang tao. Alam niyo haling? Hindi niyo alam? Yun bang pagkanarin mo, ano ka talaga? Haling na haling ka. Ha? Mas ano sila? Mas haling ang tao. Sa mga sabi-sabi lang, sa mga kata, sa mga myth, alamat, no? Masaling sila kaysa sa mga bagay na nakasulat sa Biblia. Ano po? Now, kita po natin. Ito na rin po yung panahon na ginagampanan ng tao yung nakasulat sa Bible. 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. Dapat mong malaman na sa mga huling araw, darating ang panahon ng mga kaguluhan. Okay? Ito na po ngayon. Nararanasan na natin. Ano po? Kaguluhan na yan. Lahat ng uri ng mga kasamaan sa Congress, sa Senate, lahat ng yan. Nag-iimbestiga sila sa bagay na ang tinatawag na confidential fund. See? Pag inimbestigahan mo yan, imbestigahan mo ang lahat. Lahat sila pare-pareho. You see? Tayo po ang tinuturing sa buong mundo na pinaka-corrupt country sa buong sanglibutan. Tayo po. Andiyan na po lahat ng kasamaan. Kaya makikita natin, mayroong mga missing sabongeros o kung ano-ano pa. No? Ang tao pumapatay ngayon, makikita mo yung kriminal pala, yung kanyang asawa. See? Ilalagay sa septic tank. Ilalagay sa drum, sisimentohin, ihulog sa dagat. Ito na po ngayon, yung panahon ngayon. Ganun na kasama yung panahon. Crimes. Bisyo. Nakarang araw, inaristo yung 5 sa Puerto. Alam niyo kung bakit? Dahil doon sa nangingisay. Sino nakakita sa Facebook niyan? Na mayroon ng sigarilyong tuklaw. Sino nakakita niyan? Ayun. Mayroon na pong sigarilyo na naman na tuklaw ngayon. See? Dito sa Puerto ngayon, nangyari, inaristo yung 5 na namimigay ng sigarilyong tuklaw. Sipin nyo, ngayon na po yan. Yung tinutukoy sa Biblia, nakaguluhan na ngayon na nagaganap. Ha? Kaya mga Kristiyano, huwag kayong pakito-kito.
Ha? Itutuon nyo ang sarili nyo sa Panginoon. Hindi ito ang panahon na kung ano ka noon, ganun ka pa rin ngayon. Maging maalab ka ngayon. Maging mainit ka ngayon. Maging handa ka sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Hindi yung okay-okay ka lang, pakuya-kuya-kuy ka lang. No? Hindi na yan ang ugali ngayon. Andiyan na po yung digmaan. Nakikita nyo? Yung isang ina, karga-karga niya sa kanyang kumot, yung kanyang anak. See? Dito sa lugar na, kailan lang? Yung isang maliit, lumalakad pa. Pero yung isa, inatak na niya. Nakahiga na lang, hatak-hatak. Yung dalawang pa, nakaano na. Patay na. Tinatakasan nila yung lahat ng kaguluhan. Marami ngayon mga bata, may hawak-hawak na sandok, may mga lalagyan. Humihingi ng pagkain. Nakahilira na walang mag-aabot. Ito na po yung panahon na nagaganap. Pestilences. Nasa hangin lang. Naranasan na po natin. Walang sinisino. Dito lang sa atin, ang daming namatay. Asawa ng doktor sa kulyo, namatay. See? Kaya ba ng kanurunungan niya? Kaya ba ng mga gamot? No, hindi. Ipinakikita na ito na po yung panahon. Naiukol mo yung sarili mo sa Diyos. Unahin mo ang Diyos sa lahat. Okay? Number one ka sa Diyos. Pero ang Diyos ko lilat sa iyo. Okay? Tanyo? Hindi mapigilan yan. Yung digmaan, ang sabi sa verse 6, chapter 24 ng Matthew, verse 6 to 7, 5 to 6, war! Andiyan na yan. Andito na yan, unti-unti na yan. Watch! Cambodia and Thailand. Watch! China and Taiwan. Madadamay tayo niyan. Kailan lang? Di ba? Yung barko natin, ayan o. Taganyan. Gusto siyang ipitin ng dalawa. See? Ipitin na dalawang ganyan. Eh, nakaganyan, nakausli siya. Konting-konti lang. Kausli siya. Yung dalawa yung nagbanggaan. See? Gusto nila humingi tayo ng tawad. Kasalanan nila, tayo hingi ng tawad. See? Panahon na yung lahat ng bansa ngayon na preparado na lahat-lahat para sa digmaan na sinasabi sa Biblia. Magkakaroon ng digmaan. See? Hindi mapigilan yan. Pero hindi pa ito ang wakas. Dahil sign lang yan, darating na ako. Nakuha ninyo? See? Ngayon na po, hindi biro yan. Yung Biblia, hindi biro. Kung ano nakasulat sa Biblia, sa buhay mo, gawin mong totoo. Okay? Hindi pa kito-kito lang tayo. Huh? Pestilences. Salot. Eh ngayon, makikita natin yan. Anong salot ngayon? Insekto. Insekto lang. Yung mga lamok na yan. See? Yung mga daga na yan. Makikita nyo ngayon. Wala na pong may yung lugar ng Hagonoy, lugar ng Dampalit, lugar ng Malabon, mga lugar po dyan, abandonado na yung mga karamihang bahay dyan. Nandyan, mga damo ng matataas. Andiyan, water lily na. See? Abandonado kasi tubig na lahat. Yung tubig nila kulay dilaw na. Green at dilaw. Kasama na yung kanilang dumi. Araw-araw. See? Paano kang bababa doon? Pag bumaba ka doon, leptospirosis. Andiyan na lahat yan. See? Tapos, dengue. Insekto. Hindi ba nyo alam, malaki ang part ng insekto sa buhay ng tao. Maging sa panahon ng Egypt, insekto yung ginamit at papahirap. Nandiyan yung kuto, nandiyan yung palaka, nandiyan yung
Langaw. Lahat ng yun. Anong pagkakaiba doon? Lahat ng tubig nila naging dugo. See? Di ba? Salot. Lahat ng tubig nila, kung saan-saan, sa fountain, lahat naging dugo. Okay? Sa palasyo, lahat naging dugo. Bumaho sila. Okay? Anong kabaliktaran yun sa panahon natin ngayon? May tubig tayo, pero dugo ang wala. Kita ninyo? Pagka nagkasakit, makaawa ka, maghanap ka ng ganitong type, ng ganitong kailangan mo. Ang dugo. Lahat ng yan sa insekto nagmula. Ito na po, unawain po ninyo yung mga nagaganap sa atin. Makikita nyo, sasabihin nyo, Panginoon, ihanda mo po yung sarili ko. Hindi yung ako lang. Ha? Mabuhay lang ako na okay lang. Di bali mag-suffer sila, basta okay lang ang buhay ko.